Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland, na muli ay binibigang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, ano po, ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Alam niyo mga kapatid, tunay nga po na tayo po ay dapat magpasalamat dahil sa nakaraang 6 na araw. Saan man po tayo napunta? Ano man po yung ating mga pangangailangan? Ang ating mga anak, ano po? Ang ating amang Yahweh sa pamamagitan po ng ating rabay ay nag-ingat po sa atin. Nagbigay ng ating mga hinihiling pangangailangan. Nagbigay ng ating mga pagkain sa ating mga hapagkainan. At higit sa lahat, mahal na mga kapatid, siya po ang nagbibigay ng ating buhay araw-araw. At sa mga kapatiran po natin na may mga bagabag na dinaramdam ng nakarang mga araw at gumaling na, alam ko po, lalo niyong nararamdaman ng pagpapala ng rabay. Sa mga kapatiran po namin na naghihintay pa ng kanilang mga hinihingi, tayo po sana ay maging mapaghintay. Dahil ang ating Ama po ay hindi po nahuhuli. Siya po ay laging on time sa kanyang mga ibibigay na pagpapala. Katulad po ng aral na ibinigay po niya sa atin sa oras pong ito, na sana po ay lalong tumatag ang ating pananampalataya. Dahil ating aral ay may kinalaman sa ating mga pananampalataya. Lalo na, nalalapit na naman yung ating hinihintay na pagdiriwang ng kanyang Pasko. Yung ating inaasahan na makakainom uli ng wine o alak na sumisimbolo sa dugo ng ating rabay at pagkain ng tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan. At nawa, ano po, sa darating na Passover sa Miyerkules po ng sundown, lahat po tayo ay maging handa. Ano po? Ano man po yung mga nakaraang mga araw na sa tingin po ninyo nagpalamit ng inyong mga pananampalataya o nagpasama ng inyong mga loob dahil sa mga narinig yung mga salita, mga kapatid ko, ano po, hindi sana ang tao ang makapagpapalayo sa inyo ng pananampalataya. At hindi rin sana kung ano man yung mga nararamdaman nyo sa buhay ang magpataligod sa inyo at makalimot sa inyong pananampalataya. Sama-sama sana po tayo, ano po, na harapin at ipagdiwang ang Pasko ng ating Ama sa pamamagitan po ng gabay ng banal na Espiritu na ibinigay ng ating Rabay Yeshua. Kaya kung kayo po nakahanda na, ano po, simulan po natin ang kwento ng Rabay. Dahil ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Now, sa mga humihingi po ng pamagat ng ating aral, ito po ay may pamagat na leap of faith. Kumbaga sa Tagalog ay lukso sa pananampalataya. Now, ang leap of faith po or lukso ng pananampalataya ay ang ating pag-asa o pagganap sa ating mga pananampalataya na hindi natin alam kung ito'y may kasiguruhang mangyayari o wala tayong ebidensya na magpapatunay na ang ating mga pangarap o ang ating mga desisyon sa buhay ay may patutunguhan. Nananampalataya lang tayo na at the end of the day, sa ating pag-asa sa ating Ama at sa ating Rabay Yeshua, mangyari yung ipinangako niya sa atin. Yung sinasampalataya nating pangako na sana ito pa rin ng Ama ang kanyang ipinangako sa atin at yung ating pag-asa na sa ginagawa natin sa ating buhay araw-araw, magbunga sana ng ikabubuti sa ating pananampalataya. Ano po? Kaya talasasin natin ang kwento ng Rabay. Now, puntahan natin ang kasulatan dito sa aklat ng Hebrew para maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng tinatawag na leap of faith. Ano po? Hallelujah. Nakalimutan ko na Tagalog pala yung babasahin ko. Naihanda ko yung English. Ano po? Hallelujah. So sabi po niya dito sa aklat ng Hebrew, para maunawaan natin ang kwento kung ano bang ibig sabihin ng lukso ng pananampalataya. Yung pag-asa na ating sinasampalatayanan at pinangahawakan bagamat hindi natin nakikita. Ano po? Ito ang kwento. Hebrew chapter 11 verse 1. Ito po ang sabi. Ano po? Ngayon, sabi niya, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan
sa mga bagay na hinihintay. Ibig sabihin, habang tayo po'y naghihintay sa ating mga pangarap sa buhay, yung ating hinihingi sa Ama, yung narinig nating ipinangako niya sa atin, bagamat wala po tayong nakikitang ebidensya pansamantala, bagamat hindi natin alam kung mangyayari o hindi, ang sinasampalataya lang natin o inaasahan lang natin ay sana ay mangyari yung ating hinihingi. Matupad yung ipinangako ng Ama. Dahil ang ating pananampalataya ay ang pag-asa natin sa mga bagay na hindi nakikita. At ang katunayan ng mga bagay na ating hinihintay. Hinihintay natin na mangyaring ating mga hinihingi. Yung ating kagalingan. Sino magkapagsasabi na tayo gagaling? Yung ating pangarap sa buhay, sino magsasabi na ito mangyayari? Ako po'y magtataas ng dalawang kamay. Hindi ko akalain na ako'y makakarating dito sa Amerika. Pinangarap ko lang po yun. Pinangarap din namin mag-asawa na makapag-aral ang aming mga anak. Ano po? Ito po'y pangarap namin na hindi namin alam na mangyayari. Pero dahil sa pananampalataya namin, umasa kami na mangyayari. Nangyari po, ano po? Nakapagtapos na po yung aming anak na doktor, yung aming anak na engineer, maayos na ang buhay at maayos na ang trabaho. Ngayon, yung aming bunso, malapit na rin magtapos. So, ganito po yung pananampalataya natin, bagamat hindi po natin nakikita, umaasa tayo na mangyayari. Ito yung sinasabi nating lukso ng pananampalataya, leap of faith, na tayo gagawa ng desisyon na hindi natin alam kung ito'y magiging kabutihan sa atin pangkalahatan. Kaya talasasin natin ang kwento, yung mga ibinigay ng rabay na mga halimbawa. Ano po? Na sana magkaroon tayo ng ganung pananampalataya. Ano po? Matularan natin yung mga nauna sa atin na isinulat ayon sa kasaysayan ng Biblia na sinasabi sa aklat ng mga taga-Roma na ito'y isinulat para sa atin. Para sa ating ikatututo at ikalalago ng ating pananampalataya. Now, simulan po natin ang kwento dito sa aklat ng Genesis. Ayan. Para mapatunayan natin yung unang nagkaroon ng tinatawag na leap of faith, lukso ng pananampalataya. Actually, nasulat na dahil sa kanyang lukso ng pananampalataya, itinuring siyang matuwid. Ayan. Now, maalala niyo kung sino yung sinabihan na dahil sa kanyang pananampalataya siya itinuring na matuwid. Napuntahan natin dito sa aklat ng Genesis. Ayan. Genesis chapter 12. Simulan natin sa verse 1. Ito ay katumbas ng isang lukso ng pananampalataya. Dahil may narinig siyang tinig mula sa langit at ito'y sinampalatayanan niya. Pero ang hinihingi sa kanya sakripisyo. Ano po? Tingnan natin kung nakaya niya yung kanyang narinig na sakripisyo na gagawin niya. Ito yung pag-asa natin na sa desisyon natin sa buhay para talikuran ng isang bagay o gawin ng isang bagay, ano po? That is leap of faith. Lukso ng pananampalataya. Ito ang sabi dito sa verse 1. At sinabi nga ni Amang Yahweh kay Abram pa lang ang pangalan niya noon, sabi niya, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Now, meron pong tinawag na isang lalaki sa bayan ng Kaldeo o sa bayan ng Ur. Ano po? Now, ang Kaldeo po Ur ay ito po yung panahon sa atin ngayon bayan ng Iran. Ayan. Si Abram po ay tinawag sa bayan ng Iran sa ating panahon. Naiwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang tinubuang lupa, ang sambahayan ng kanyang ama at siya pupunta sa isang lugar na hindi niya napuntahan kahit kailan. Now, sino kaya sa atin ang makagagawa ng ganitong leap of faith o lukso ng pananampalataya? Iiwanan mo ang lahat na nakagisnan mo sa buhay.
mga kaibigan mo, mga magulang mo, mga kapatid mo, lahat ng mga kilala mo sa paglaki mo. Pati yung pananampalataya na minana mo sa iyong mga mahal sa buhay ay iiwanan mo. Bakit? May narinig kang nangangako. Ano yung pangako? Ito yung pangako. Verse 2. Gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Now, imaginin mo na may maririnig kang tinig na ganoon. Tanong, gagawin mo kaya? Yung maririnig mong tinig? Now, that is leap of faith, mga kapatid. Sa mga nagbabasa ng Biblia at nagbabasa ng mga iba't ibang mga aklat, ayon sa kwento sa aklat ng Book of Yashir, si Abraham po, ay nasa sangbahayan ng kanyang amang si Haran. At si Haran po ay marami ng kinikilalang lumikha. May pananampalataya po ang kanyang mga magulang. May pananampalataya yung kanyang mga mahal sa buhay. Yun nga lang, marami silang kinikilalang lumikha. Ayon sa kwento, maraming rebulto si Haran. At ang ginawa po ni Abraham sa isang kanyang talata sa kanyang buhay, pinaggigiba po ni Abraham ang mga rebultong tinatawag ng kanyang ama na kanyang Elohim. At sa galit po ng mga sumasamba doon sa rebulto ng kanyang ama, pinagtangkaan pong patayin si Abraham. Pero ano pong ginawa niya? Natakot si Abraham. Alam niyo kung saan po siya pumunta? Pumunta po siyang nagtago sa kanyang lolong si Lot. Buhay pa po noon si Lot. Ayon sa kwento ng Book of Yashir. So makikita natin na bata pa lang si Abraham, meron na siyang, kumbaga, kagustuhan na makilala kung sino talaga yung tunay na Elohim. Dahil probably siya ay naniniwala na ang Elohim ay tamang nag-iisa lamang at hindi napakarami. Kaya maaari nang marinig niya ang tinig at maaaring sa impluensya ng kanyang lolong kalululuhang anong tawag dito? Si Lot. Ay masasabi po natin na pinagpala si Abraham na may nagturo sa kanya. At nang marinig niya ang tinig na iiwanan niya ang kanyang mga mahal sa buhay, tatanggapin kaya niya yung hamon? Bilang isang lukso ng pananampalataya? Yung ipinangako sa kanya ay dinagdagan sa verse 3, sabi niya, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa ibabaw ng lupa. Now, imagine ninyo na gano'n ang marinig mong pangako. Now, napakalaki pong lukso ng pananampalataya, Hindi pa nasubukan ni Abraham na lumayo sa kanyang bayan. Never na sinubukan niya. Pero nang marinig po niya ang tinig, bagamat first time pong magpakilala probably dito dahil wala pang nasulat, si Amang Yahweh sa kanya. Maaaring narinig niya sa kanyang lolo na mayroong nagligtas sa kanila nung dumating po yung baha. Dahil si Lot po ay panahon pa ng baha, So makikita natin, na ang buhay dito ay pagpapala kay Abraham. Dahil pinangakuhan, no way ka ko sana, Lot ako ng Lot, no way ka ko sana, yung kanyang lolong si Noe. Kaya makikita natin na ang pagpapala ni Amang Yahweh ay ganun na lamang. Dahil si Noe ay namatay ng 950. Noong 950 na po siya, saka pa lang po siya namatay. So makikita natin na siya ay na-impluensyahan ng kanyang lolong si Noe. Kaya nang marinig niya ang tinig, siguro meron na siyang idea. Alam nyo, napakapalad po natin na may nangangaral sa atin na kilalanin kung sino yung tamang Elohim. Dahil ayon sa kwento, nag-iisa lamang ang gumawa ng langit at lupa. Hindi po sila marami, At ito hindi pwedeng iukit sa larawan. Dahil ang ating Ama at Elohim ay isang banal at spirito. So makikita natin na ito yung pangako kay Abraham. Now, ginawa ba ni Abraham?
yung sinasabi nating lukso ng pananampalataya? Ito pong sabi dito sa verse 5 o verse 4. Kaya't yumaon si Abraham ayon sa utos sa kanya ni Amang Yahweh. At isinama niya sino? Isinama niya si Lot na kanyang pamangkin. At si Abraham ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Ano po? So makikita natin ano? Ang tatay niya ay, anong pangalan ng tatay niya dito? Tatay niya is si Ruel yata, yung tatay ni Abraham dito. Ano po? So makikita natin na tinanggap ni Abraham ang hamon ni Amang Yahweh na umalis siya sa kanyang sangbahayan. Ano po? Umalis siya sa kanyang sangbahayan at pumunta sa lugar na ipinapangako ng Ama sa kanya na magiging tahanan ng kanyang lahi. Tare pala yung pangalan ng kanyang tatay. Tare, hindi Ruel. Si Juan pala yun, si Moses. Yung biyanan ni Moses yun. So, Tare yung pangalan ni Abraham. So, makikita natin ano po, na tinanggap ni Abraham yung hamon. At dahil dito, kaya nasulat yung salitang dahil sa kanyang pananampalataya, itinuring siyang matuwid. Now, alam niyo, napakahirap sa isang katulad natin sa ating panahon na gawin ang ganong leap of faith. Ano po? Dahil kung ito'y gagawin natin, marami tayong maririnig na kwento. Saan? Sa ating mga mahal sa buhay. Kagagalitan tayo kapag gagawin natin ito, natatalikuran natin lahat at maririnig natin yung nangangasaba na may isang tama at wastong pananampalataya. Pag maririnig natin yung nangangasaba na may pangalan ng Elohim na gumawa ng langit at lupa, ng pangalan ng manunubos na namatay sa tulos ay iba doon sa narinig mo na dati nung una. Katulad ni Abraham. Maraming pinanampalataya ng mga Elohim ang kanyang mga magulang. So, may tendency na yung narinig niyang tinig ay iba doon sa mga nakikita niya sa kanyang bayan. Pero kung hindi po natin gagawin ang ginawa ni Abraham, dahil ano pong nangyari? Nung ginawa ni Abraham, pinagpala po ba ni Amang Yahweh si Abraham dahil sa ginawa niyang leap of faith? Yes. Alam natin ang kwento. Na si Abraham ay tinawag na ama ng maraming mga bansa. At nangyari ipinangako doon. Sa verse 3 sinasabing, dahil sa lahi mo, pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa lupa. Kailan po ito natupad? Natupad po ito nang ipanganak ang ating Rabbi Yeshua mula sa lahi ni David. Mula sa lahi ni David sa ating ninunong si Abraham. Ano po? So makikita natin na because of that leap of faith sa lukso ng pananampalataya, ano po? Ipinanganak si David. Ipinanganak ang ating Rabbi Yeshua na siyang naging dahilan na sa pananampalataya sa ating Rabbi Yeshua ay maliligtas ang lahat ng mananampalataya. Ito po yung tinatawag nating lukso ng pananampalataya. Pero sa ating panahon, magawa kaya nating talikuran ng lahat? Hanapin lang natin ang tunay na pananampalataya? Now, ito po ang sabi dito sa Mateo. Ano po? Mateo 19, verse 29. Ito po ang sabi. Magawa kaya natin? Magkaroon kaya tayo ng leap of faith? Ito ang sabi sa Mateo 19, verse 29. Sa mga nag-iisip kung paano ang paggaya kay Abraham na leap of faith, ito, sabi niya sa Mateo 19, verse 29. Ang bawat mag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o asawa, o mga anak, o mga lupa dahil sa aking pangalan. Ito ba'y ginawa ni Abraham? Yes. Anong sabi ng tinig? Iwanan mo ang iyong bayan, iwanan mo yung mga kamag-anak, iwanan mo lahat mong ari-arian, iwanan mo yung mga magulang. At pumunta ka sa lugar na aking ipapangako sa iyo na magiging tirahan ng iyong angkan. Anong pangako sa mga maggagawa ng ganito? Ay tatanggap ng tig-100 at magsisapagmana ng walang hanggang buhay. Yun ang ipinangako kay Abraham.
Kaya ginawa ni Abraham yung sinasabi nating lukso ng pananampalataya. Now, sa atin mga kapatid, gawin din kaya natin? Bagamat kontra yung ating asawa, bagamat kontra yung ating mga magulang, bagamat kontra yung ating mga kaibigan, ang tingin nila sa atin burden sa pananampalataya nila. Bakit? Ang dami nating mga gustong sundin. Ang daming mga bawal. Pero sabi niya rito, kung hindi mo kayang iwan ang mga bagay na ito, abay, ano sabi niya? Hindi ka karapat-dapat sa pagpapala. Ano po? Dagdagan pa natin dito sa akyat ng Lucas. Lucas chapter 14 verse 26. Ito pa ang sabi sa mga nagbabalak na gawin ang tinasabi nating leap of faith o lukso ng pananampalataya. Lucas 14 verse 26. Ito ang dagdag. Sabi niya, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Oo, at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Now, kapatid ko, kung hindi mo raw kayang talikuran ng mga bagay na ito, na siyang pumipigil sa iyo sa iyong pananampalataya. Nung sabi niya, hindi ka karapat-dapat na maging alagad ko. Sa mga kapatiran po natin na maraming pumipigil sa inyo, kasama ng inyong mga trabaho, ayaw kayong pakawalan, maski araw ng Sabado. Sa nalalapit na pista, hindi kayo pwede mag-absent. Bakit? Kailangan kayo sa inyong mga opisina. Alam po ninyo, narito yung sinasabi nating pagpipili. Hindi ibinigay sa atin ang pananampalataya na walang sakripisyo. Maraming sakripisyo sa mga piniling lingkod. Sinimulan natin kay Abraham. Hanggang dito sa bagong tipan, sinasabi ng rabbi na namatay sa tulos, hindi ka pwedeng maging alagad ko. Kung ang iniisip mo palagi ang iyong mga pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay, na hindi naman sumasampalataya doon sa sinasampalatayanan mo. Ang tanong kapatid, nasa iyong pagpipili, asaan yung sinasabi nating lukso ng pananampalataya? Ano po? Ito pang dagdag, para maunawaan mo ang kwento kung bakit kailangan mong gawin ito. Dahil nasulat, Matthew chapter 10 verse 36. Ito po ang sabi sa Mateo 10:36. Mateo 10:36, itong sabi niya, ang magiging kaaway ng tao ay sino? Ay ang kanyaring sariling kasambahay. Now, no wonder, ano po, nang ginawa ni Abraham, na sirain yung mga ribultong mga imahe ng kanyang ama, na si Tarek. Ano pong ginawa sa kanya ng kanyang mga mahal sa buhay? Pinaghahanap po si Abraham at papatayin si Abraham. Papatayin nila sa Abraham ayon sa kwento ng Book of Yashir. Buti na lang may pinagtaguan siya. Ano po? So makikita natin mga kapatid ko na sa ating panahon ay hindi bago. No? Yung mga kapatid natin na hindi nananampalataya, darating ang araw magiging kaaway kanila. Yung mga kaibigan natin, I pray na yung mga asawa natin, sana maging kakampi natin balang araw. Pero darating ang punto kung hindi natin sila kapatid sa pananampalataya, mag-aaway kayong mag-asawa. Ano po? Dahil kailangan kayong maghiwalay at the end of the day. Maghihiwalay. Yung hindi pinili at yung pinili. One way or the other. Maghihiwalay po kayo. Kaya sa mga kapatiran po natin na naghahanap ng kanilang magiging kapartner sa habang buhay balang araw, nawa ay hilingin nyo sa Ama nang yung magiging makasama sa buhay ay magiging kasama nyo sa inyong pananampalataya. Otherwise, sayang mga kapatid ko. Sayang ang pagkakataon na kayo'y pinili ng Ama para manampalataya. Ano po? Kaya talasasin po natin mga kapatid ko na tayo'y pinili ng Ama para maging tagapagpaganap ng kanyang salita at tayo magkaroon ng tinatawag na lukso ng pananampalataya. Now, sino pong gagawa ng lukso ng pananampalataya? Tayo po yun.
Bagamat hindi pa nasubukan ni Abraham na pumunta sa lupang pangako na ipinangako ng Ama, ginawa ni Abraham. Dahil nananampalataya siya, doon siya ipinangako sa kanya na siya'y magiging ama ng mga bansa, bagamat alam niya sa kanyang sarili, baog si Sarah. Matagal na po siyang kasal kay Sarah nang tinawag po siya ng lingkudan ng ating amang Yahweh na lisanin ng kanyang bayan. Alam niyang baog si Sarah dahil matagal na silang mag-asawa, pero hindi pa nagkaanak si Saon, hindi pa nabuntis si Sarah kahit kailan. Alam niyang baog si Sarah, pero nanampalataya siya na siya magiging ama ng mga bansa. That is leap of faith. Ano po? Magawa kaya natin? Sunod na kwento. Dito sa aklat ni Ruth. Now, kilala niyo si Ruth? Yes. Na ito uli ay isang leap of faith. Lukso ng pananampalataya. Sa mga kapatiran natin sa women's ministry, I believe na maaalala nila ang kwento bakit ito'y pinili ng rabbi na isa sa mga sinasabi nating leap of faith. Bakit kaya tinawag na isang leap of faith ang kwento ni Ruth? Napuntahan natin ang kwento ni Ruth. At masasabi kaya natin siya'y isa rin sa masasabi nating gumanap ng tinatawag nating lukso ng pananampalataya. Puntahan natin dito sa aklat ni Ruth. Tandaan ninyo ang kwento, ang lukso ng pananampalataya ay ang pagganap po ng isang bagay na hindi mo alam kung may kahihinatnan kang mabuti at the end of the day. Ano po? Pero nananampalataya ka, nagagabayan ka ng Ama. Nang pumunta ako dito sa Amerika, hindi ko alam kung magiging maayos ang buhay ko. Ano po? Dahil hindi pa ako nakarating ng Amerika at wala akong kamag-anak dito sa Amerika. Kaya pagdating ko sa Amerika, ang una kong ginawa, iniluhod ko ang aking tuhod. At idinasal ko ang dasal ni Jacob. Na sinabi ko sa sarili ko, Amang Yahweh, sabi ko, wala akong kilala dito sa Amerika. Pero sa lukso ng pananampalataya para makatulong ako sa mga kapatiran ko balang araw, sabi ko, ingatan mo ako sa aking pamamalagi dito sa Amerika. Yun ang aking pag-asa. Ano po? Kaya puntahan natin ang aklat ni Ruth kung masasama siya sa sinasabi nating lukso ng pananampalataya. Now, alam natin ang kwento, ano po, dito sa Ruth, chapter 1. Ang kwento rito ay si Naomi. Now, alam natin na si Naomi ay isang Hebrea. Isang tunay na nananampalatayang may Elohim. Ano po? At silang mag-anak ay pumunta sa bayan ng Moab. Hindi ito bayan ng mga Israelitang pinili, kundi ito'y bayan ng mga Hintil. Kasama ni Naomi ang kanyang asawang si Elimelech at ang kanilang dalawang anak na lalaki na si Chilion at Mahalon. Bakit? Naghahanap sila ng mas mabuting buhay. So pumunta sila sa Moab. To make the story short, nakapag-asawa yung kanyang dalawang anak na lalaki, pero the end of the day, namatay yung tatlong mga mahal sa buhay ni Ruth, ni Naomi, should I say, at walang naging anak ang kanyang dalawang anak. Kaya wala siyang naging apo. Ano po? Now, dahil sa kapighatian at kabiguan ni Naomi, na pag-isip ni Naomi na umuwi na lang sa kanyang bayan. Sa kanyang bayang pinanggalingan sa bayan ng Yehudea. At dahil dito, ito ang talastasan ni Naomi at ng kanyang dalawang manugang na si Orpha at ni Ruth. Ito ang sabi niya dito sa verse 8. At sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, mga anak ko, kayo'y yumaon. Bumalik ang bawat isa sa inyo saan? Sa bahay ng kanyang ina. Nung sabi ni Naomi, mga anak, alam ko napamahal kayo sa akin at ako'y napamahal sa inyo. Pero ako'y uuwi na sa aking bayang pinanggalingan, sa aking bayang sinilangan. Umuwi na kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Umuwi na kayo sa inyong magulang. Wala na akong may papangako pa sa inyong magiging mapapangasawa. Ano po? Kaya sabi niya, umuwi na kayo. Bumalik ang bawat isa sa kanyang mga magulang. Gawan nawa kayo ng magaling ni Amang Yahweh na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ni Amang Yahweh na kayo'y makasumpong ng kapahingahan. Bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Meaning, dinalangin ni Naomi na umuwi na kayo mga anak, sabi niya, at sana makapag-asawa kayo uli.
Yun ang sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang. At magkagayo hinagkan niya sila at inilakas nilang kanilang mga tinig at nagsiiyak. Na-imagine ninyo na taon ang pinagsama ng tatlong babaeng ito. Ano po? Pero namatay yung kanilang tatlong asawa. Asawa ni Naomi at asawa ni Orpah at asawa ni Ruth. Nagpaalaman sila. Now, ayon po sa kwento, bumalik po si Orpah sa kanyang mga magulang. Pero si Ruth, now, ito yung sinasabi nating leap of faith. Yung lukso ng pananampalataya dito ni Ruth, hindi po siya umuwi at bumalik sa kanyang pinanggalingan at pinagkapanganakang mga magulang. Kundi ito pong sinabi niya dito. Ibaba po natin dito sa verse 16. Ito ang sabi ni Ruth. Verse 16. Sabi ni Ruth, at sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan. At bumalik na humiwalay sa iyo. Bakit? Sapagkat kung saan ka pumaroon, ay paruroon ako. Kung saan ka tumigil, ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Elohim ay magiging aking Elohim. Kung saan ka mamamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ni Amang Yahweh at lalo na, maliban ang kamatayan, ang maghiwalay sa iyo at sa akin. Ito ba ay lukso ng pananampalataya? Yes. Now, anong mapapala ni Ruth sa kanyang biyanang babae na matanda na? May kinabukasan ba siya kapag nakisama siya sa kanyang matandang biyanang babae? I guess wala. Kung titignan natin, wala. Ano po? Bakit? Siya ay isang hintil at siya ay makikipamayan sa isang Hebrea. Now, alam niyo nung panahon nila, hindi kinakasalamuhan ng mga Hebreo ang kanilang mga kababayang hindi o kakilala na hindi kababayan nila. Kumbaga, stranger ang tingin nila sa mga hindi nila kalahi. At ganito, ang kahalintulad ni Ruth. Pero nung sabi ni Ruth, sasama ako sa iyo, Nanay Naomi. Ang iyong Elohim ay magiging Elohim ko. Kung saan ka titira, doon din ako titira. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. So dito sinasabi ni Naomi na, ni Ruth na wala siyang balak iwan si Naomi. Ano po? Wala siyang balak iwan si Naomi. Now, ito po ba'y lukso ng pananampalataya? Abay, kung hindi po ito lukso ng pananampalataya, hindi ko po ito alam kung ano. Dahil nagdesisyon si Ruth na sumunod sa kanyang biyanan bagamat hindi niya alam kung anong buhay ang dadatnan niya sa pupuntahan ng kanyang biyanan. Hindi po niya alam kung anong buhay. Kung si Naomi ay umalis, alam niyo po kung bakit umalis si Naomi sa bayang Judea nung panahon niya? Nagkaroon po ng taggutom sa Judea. At nabalitaan ni Naomi na mas maganda ang buhay sa Moab. Kaya sila'y pumunta ng Moab. Now, imagine ninyo na mas maganda ang buhay sa Moab at babalik sila doon sa pinanggalingan nilang gutom nung una. Ang tanong, may kinabukasan kaya si Naomi ay si Ruth doon? Di po niya alam ano po. Pero lukso ng pananampalataya, hindi niya iniwanan si Ruth. Ay, hindi niya iniwanan si Naomi, should I say. Now, pinagpalaban ng ama ang lukso ng pananampalataya ni Ruth? Yes. Dahil ayon sa kwento, ano po? Itinadhana ng ama na ang pinsan ni Elimelech na naging asawa ni Naomi ay buhay pa. At binata at mayaman. Can you imagine that? Bagamat matagal na panahon na hindi nagkita si Boaz na pinsan ni Elimelech na malayo. Ano po? Itinaon ng ama na hindi pa siya nag-aasawa. Bakit? Dahil inihanda niya si Boaz
na siyang magiging mapapangasawa ni Ruth. Ano po? Makikita natin na, alam niyo mga kapatid, may mga bagay na pinagdidesisyonan natin na may inihahanda ang Ama doon sa mga ginagawa nating desisyon na may kinalaman sa pananampalataya. Ulitin ko yung desisyon natin na may kinalaman sa pananampalataya, may inihahanda ang Ama na pagpapala. Bakit? Dahil sa ginawa ni Ruth na pagsama sa kanyang biyanan, na pangasawa niya si Obed. Ano po? I'm sorry. Na pangasawa niya si Boaz. Kako sana. Mali-mali mo. Kailangan ko ng mainit na tubig, darling. Mali-mali mga nababanggit kong pangalan. Kanina pa ako nagkakamali. Na pangasawa ni Ruth si Boaz. At dahil po doon, naging anak ni Ruth at ni Boaz si Obed. At dahil kay Obed, anong nangyari? Naging anak ni Obed. Sino? Si Jesse. Ano po? At sino naman ang naging anak ni Jesse? Si David. At sino ang naging anak ni David na siyang katuparan ng ipinangakong pagpapala kay Abraham sa Genesis, na dahil sa lahi ni Abraham, pagpapalarin at ililigtas ang lahat ng mga bansa. Dahil kay Ruth na Moabita na gumawa ng lukso ng pananampalataya at tumatayo pa yung balahibo ko. So makikita natin ang Ama ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Bagamat ikaw ay hintil, bagamat ikaw ay hindi kasama sa mga pinili nung una, pero pag pinakita mo na ikaw ay may lukso ng pananampalataya, kapatid ko, walang magsasabi sa iyo na ikaw ay hindi karapat-dapat. Pag ginawa ng Ama na karapat-dapat ka, walang pwedeng pumigil. Bagamat si Ruth ay isang hintil, hindi mula sa lahi ni Abraham, pero pinahintulutan ng Ama na dahil sa kanyang lukso ng pananampalataya, nagmula sa kanila ni Boaz ang lahi ni Obed, at ni Obed ni Jesse, at ni Jesse si David, at si David ang pinagmulang lahi ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. So makikita natin, mga kapatid ko, yung lukso ng pananampalataya. Alam po ninyo kung meron po tayong gano'n, na sa iniisip po natin, bagamat maraming kumukontra, walang kasiguruhan. Ano po? Pero umaasa tayo na pagpapalain ng Ama at the end of the day. Ano po? Pagpapalain ng Ama at the end of the day. Katulad po natin, sa akin sarili, ipinahanang ako sa Ramos. Ano po? Nagpatayo ako kami ng bahay sa Maungib. Pero at the end of the day, saan kami titira? Ang aking pangarap ay tumira ako doon sa malapit sa ating kapilya, na siya nating titirahan kasama ng mga kapatiran natin na gustong tumirang kasama namin. Malayo sa pinanggalingan ko, ano po? Pero yun ang ibinigay ng Ama, na hoping and praying na ito yung magiging ating mga pagtitirahan balang araw kapag hinihintay natin ang pagdating ng ating rabbi at gagawin natin ang kanyang kalooban. Ano po? That is leap of faith. Ano po? Kaya sabi niya, mga kapatid, Proverbio chapter 4 verse 23. Eto. Proverbio chapter 24 Proverbio chapter 4 verse 23. Ito ang sabi. Proverbio 4. Yan. Proverbs. Chapter 4 verse 23. Ito ang sabi. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Ingatan mo ang iyong buong puso ng buong sikap. Sa iyong pagdidesisyon, ingatan mo ito. Sa iyong pagtahak sa buhay, ingatan mo ito. Sa bawat salita na nagmumula sa bibig mo, sa bawat pasya, ingatan mo ito. Dahil dito magmumula yung sinasabi nating what? Leap of faith. Naririto sa puso. Kung magagawa natin ang lukso ng pananampalataya o hindi. Bakit ano sabi niya?
Ingatan mong yung puso ng buong sikap. Bakit? Sapagkat ito'y dinadaluyan ng buhay. Dito manggagaling ang buhay na walang hanggan. Saan? Sa lukso ng pananampalataya. Ano po? Pero kung ang nakikita lang natin ay yung nasa harapan natin, hindi natin inaalala yung pangakong pagpapala ng pananampalataya. Ang nakikita lang natin yung nakikita ng ating mga mata. Ano po? Hindi po pananampalataya yun. Bakit anong sabi niya kanina sa pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang paghihintay sa pag-asa na hindi nakikita. Paghihintay ng may kapayapaan. So makikita po natin mga kapatid ko, ano po? Ha? Kung nakikita lang natin, abay mga kapatid ko, hindi pwedeng mangyari, ano? Dagdag pa ito, Lucas chapter 12 verse 15. Lucas, kung ang nakikita lang natin yung, kung ang ating pinagpapasyahan ay yung nakikita lang ng ating mga mata, abay mga kapatid ko, hindi tayo magkakaroon ng sinasabing lukso ng pananampalataya. Chapter 12, verse 15. Ito ang dagdag. Lucas 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Now, inisip ba ito ni Abraham na ang kanyang mga tinatangkilik ay ang kanyang iisipin at hindi siya pupunta sa lupang pangako? Actually, iniwanan ni Abraham ang kanyang mga tinatangkilik. Now, ito ba'y tinignan din ni Ruth nang sinabihan siya ni Naomi na bumalik na siya sa kanyang pinanggalingang mga magulang? Hindi rin. Bakit? Hindi alam ni Ruth kung kakain siya o hindi. Dahil ang pupuntahan niyang lugar ay nagkaroon ng kagutom nung nakaraan. Matanda na. Si Naomi, kung tutuusin, burden niya si Naomi. Siya ang maghahanap buhay para buhayin si Naomi. So walang nakikita si Naomi na magiging kayamanan, walang nakikita si Ruth na magiging kayamanan niya kay Naomi. Pero hindi yun ang tinitignan ni Ruth. Hindi yung material na bagay ang tinitignan ni Ruth na magiging pagpapala niyang kayamanan. Ano po? Hindi yun ang tinitignan ni Ruth. Now, sa ating panahon, anong tinitignan nating pagpapala natin? Yung nakikita ba ng ating mga mata? Yung nahahawakan ng ating mga kamay? Abay mga kapatid ko, hindi po lukso ng pananampalataya yung ating mga nasa puso. Kaya ingatan natin ito kung paano siya magpapasya. Kung ang pinagpapasyahan natin ay lukso ng pananampalataya para sa ating pananampalataya ay kalalago, abay mga kapatid ko, may pagpapala. Pero kung ang ating mga iniisip sa puso na ito ay yung nakikita lang natin sa ating mga harapan, yung pangarap lang natin nakikita ng ating mga mata, abay mga kapatid ko, hindi tayo karapat-dapat sa lukso ng pananampalataya. Ano po? Hindi tayo karapat-dapat sa lukso ng pananampalataya. Sayang pagkakapili sa atin. Ano po? Sunod na kwento. Now, ito masasabi kaya nating lukso ng pananampalataya? Ito, tingnan natin. Baka ganito tayo. Ano? Huwag naman sana. Sumunod na kwento. Unang Samuel. Ano po? Now, ang kwento rito ay doon sa isang pinili ng ama. Pinili siya na maging pangulo ng kanyang bayang pinili. Bagamat ang pagkapili sa kanya ay sinasabi nating siya ang pinakamaliit sa angkan ng kanyang mga magulang. Pero siya pinili ng ama na maging unang hari ng bayang Israel. Pero tingnan natin ang kwento kung lukso ng pananampalataya ang ginawa ni Saul nang siya'y tawagin ng ama sa isang pagkakataon. Sabi niya dito sa aklat ni Samuel, chapter 13. 1 Samuel, unang Samuel, chapter 13.
Now, ang kwento rito, ano po, ay makikipagdigma si Saul. At noong panahon na yaon ay may propeta ang ama. Ito'y sa katauhan ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Saul, bago ka magkapagdigma, hintayin mo ako. At tayo ay maghahandog kay Amang Yahweh, pero hintayin mo ako. At ibibigay sa iyo ang tagumpay na hinihingi mo kung mananampalataya ka. Ano po? So makikita natin na kung meron daw leap of faith si Saul, ay magtatagumpay siya. Pero nangyari kaya yung sinasabi nating lukso ng pananampalataya? Ano po? Ito ang sabi niya dito sa verse 8. At si Saul ay naghintay ng 7 araw. Bakit? Sabi kasi ni Samuel, sa ika-7 araw ay darating ako at tayo maghahandog. Pero dumating ang ika-7 araw, wala si Samuel. Ayon sa takdang panahon na itinakda ni Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi dumating sa Gilgal at ang bayan ay nangangalap. Pero dumating ba si Samuel? Hindi. So, ika-7 araw, sumikat ang araw for the 7th day. Wala pa si Samuel. Now, kung ikaw sana ay merong leap of faith, anong gagawin mo? Hihintayin mo si Samuel hanggang sa ano? Hanggang sa lumubog ang araw ng ika-7 araw. Tama, mali? Yes, kung meron kang leap of faith. Bakit? Maghihiday ka sa isang bagay na ipinangako sa iyo, bagamat hindi mo alam kung ito'y mangyayari. Yun ang pananampalataya. Pero ito ba ginawa ni Saul? Ayon sa kwento, hindi po nangyari. Ano po? Bakit? Anong ginawa ni Saul? Ito, verse 9. Sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin. At ang handog tungkol sa kapayapaan. At anong ginawa ni Saul? Now, walang karapatang si Saul ang maghandog. Bakit? Sinabi ni Amang Yahweh na si Samuel ang maghahandog. Kasama lang si Saul. Pero, meron bang leap of faith si Saul? Meron ba siyang lukso ng pananampalataya? Wala po. Ano po? Wala. Kaya anong ginawa ni Saul? Inihandog niya ang handog na si Samuel lamang ang pwedeng maghandog. At anong nangyari? Ito yung sinasabi natin na kung tayo po'y magkaroon ng, kung wala man tayong luksong pananampalataya, magkaroon ng katiting na pananampalataya na mangyayari, pinangako ng Ama. Pero hindi pa po lumubog yung araw. Nawalan na ng pananampalataya si Saul na darating pa si Samuel. Abay mga kapatid ko, kung nakapaghintay si Saul, ano po, ay ba nakapaghintay siya ng ika-7 araw? Kung nahintay niya yung buong 6 na araw na lumipas, bakit hindi kaya niya hinintay yung pang-7 araw na lumipas dahil pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw, pang-7 araw pa rin yun. Hanggat hindi lumulubog ang araw, still 7th day. Tandaan niyo ang kwento. Dahil nangyari nang maghandog si Saul. Ano po? Nangyari, verse 10, na pagkatapos niyang may handog ang handog na susunugin, anong dumating? Sino ang dumating? Narito si Samuel ay dumarating. Wow! Ano po? Minuto lamang probably ang pagitan. O baka segundo nga lang nang maapuyan yung handog siya namang pagsipot ni Samuel. Alam niyo mga kapatid ko, sana wag mangyari sa atin na instead na leap of faith ang gawin natin sa ating pananampalataya mawalan tayo ng pag-asa. At gumawa tayo ayon sa sinasabi ng ating puso. Kaya sabi niya kanina, ingatan mo ang puso mo. Dito magmumula ang buhay na walang hanggan dahil sa magiging pasya mo sa pananampalataya mo or dito magmumula din sa puso mo ang pagkawala mo sa aklat ng buhay. At the end of the day, tayo mamimili mga kapatid ko.
Sabi niya, dumating si Samuel. At anong ginawa ni Saul? Sinalubong niya si Samuel at binati. Samuel, salamat at dumating ka na. Pero nakita ni Samuel probably yung umuusok na handog. Kaya nung sabi ni Samuel, verse 11, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin at hindi ka dumarating sa takdang araw. At ang mga Filisteo ay nagpupulong sa Mikmas, kaya anong ginawa ko? Aking sinabi, ngayon lulusungin ako ng mga Filisteo sa Gilgal at hindi ko pa naipamamanhik ang kagalingan sa Elohim. Kaya ako'y nagpumilit nga na inihandog ko ang handog na susunugin. Ano po? Nung sabi ni Saul, natakot ako. Dahil yung mga tauhan ko ay nangangalat. Makikipagdigma na kami. Kailangan kong maghandog sa ating ama. Wala ka, kaya ako nang naghandog. Siguro matutuwa si Amang Yahweh kahit papandel, ako yung naghandog. Ano po? Pero natuwa kaya si Amang Yahweh? Na alam po ninyo, kapag hindi ikaw yung pinaghahandog, ibig sabihin wala kang karapatang maghandog. Pag hindi ikaw yung pinili, hindi ka pwedeng wag mo ipagpilitan na sarili mo. Ano po? Tandaan ninyo, ang pinipili ng Ama ay yung mga may mababang puso. Hindi tayo mamimilit na ipagpipilitan natin ang ating sarili sa mga bagay na hindi naman tayo pinili. Ano po? Kaya ang sabi ni Samuel, verse 13, at sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan. Now, sinabi ba niyang gumawa kang may lukso ng pananampalataya? Hindi po. Gumawa ka ng may kamangmangan. Hindi mo ginanap ang utos ni Amang Yahweh mong Ama na inuutos niya sa iyo sapagkat itinatagsana ni Amang Yahweh ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. So, kung naghintay ka lamang ng ilang minuto, imagine ninyo ang pagitan ng buhay na walang hanggan at habang buhay na pagiging hari ng lahi ni Saul. Minuto. Minuto ang pagitan. Minuto ang pagitan probably dahil hindi pa nauubos yung handog ng dumating probably si Samuel. Kaya nakita niya. Po, makikita natin mga kapatid ko na sa maling desisyon natin sa buhay, ang ipinangakong pagpapala ay anong magiging kapalit? Sumpa. Bakit? Itatatag sana ni Amang Yahweh ang iyong sambahayan para maging hari sa Israel magpakailanman. Bakit? Ang lahi ni Saul ay Binyamita. Pero dahil sa ginawa ni Saul, nakamangmangan at kawalan ng pananampalataya, anong nangyari po? Si Saul ang una at huli mula sa kanyang lahi na naghari sa bayan ng Israelita. Makikita natin mga kapatid ko, kung sa desisyon natin, ang nakikita lang ng ating mga mata, ulitin ko, ang nararamdaman lang ng ating mga kamay, ang magiging dahilan ng ating desisyon at hindi dahil sa lukso ng pananampalataya, abay mga kapatid ko, hindi pagpapala ang mapapasa atin. Ano po hindi pagpapala? Sumpa. Dahil ang nakikita lang natin na siyang pinagbabasihan ng ating mga desisyon ay walang kinalaman sa pananampalataya. No wonder, ang ating mga hinihingi ay hindi ibinibigay sa ngayon. Bakit? Kulang tayo sa lukso ng pananampalataya. Kulang tayo sa lukso ng pananampalataya. Ang nakikita natin, yung mga nakikita lang ng ating mga mata, wala tayong pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Dahil kulang tayo ng lukso ng pananampalataya. Ano po? Kaya tandaan mo kapatid ko, talasasin mo sa pagkakapili sa iyo, sana magkaroon ka ng tinatawag nating lukso ng pananampalataya. Huwag nating tingnan yung nakikita ng ating mga mata. Huwag nating panghinayangan yung mga material na bagay na mawawala sa atin kumpara sa pananampalataya.
Bakit? Itong sinabi sa unang Timoteo. Unang Timoteo chapter 6 verse 7. Ito. 1 Timothy chapter 6 verse 7. Ito, tandaan natin palagi. Kaya dapat wag nating maging pagpapasya ang mga nakikita ng ating mga mata at ang mga nararamdaman ng ating mga kamay na walang pananampalataya. Itong sabi niya dito sa unang Timoteo chapter 6 verse 7. Sabi niya, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Dumating tayong hubad sa sanlibutan, mamamatay tayong hubad sa sanlibutan. Lahat ng nakikita ng ating mga mata na siyang nagiging dahilan ng ating pagpapasya at hindi sa pananampalataya, abay kapatid ko, wala kang madadala. Wala kang madadala. Kaya yung mga pangarap natin sa buhay, mga kapatid ko, na walang kinalaman sa pananampalataya, abay maghunis dili tayo. Alam nyo, lahat sana ng pananampalataya, kung ang lahat ng mga gagawin natin may kinalaman sa pananampalataya natin, baka mangyaring matupad. Alam po ninyo, ang aming anak na si Natalie, umiiyak po yan nung siya po ay nasa second year high school. Nahihirapan po sa pag-aaral. Sabi niya, bakit ang ading ko, ang tangkuya ko, baski hindi mag-aral? Sabi niya, A pa rin. Bakit ako, sabi niya, nagpapakahirap. Napupuyat, sabi niya, nagpapakahirap, pinaghihirapan ko ang A. Sabi niya, ayoko na mag-aral, Papa. Alam niyo ang sinabi ko sa anak ko? Anak ko, kung alam ko lang kung kailan darating ang rabay, pauwiin kita sa Pilipinas at wag ka na mag-aral. Dahil alam ko nahihirapan ka. Yun ang sinabi ko sa dalaga namin. Alam ko, nahihirapan ka, anak ko, sabi ko. Pero may dahilan, sabi ko, bakit ka nakarating sa Amerika? What if, sabi ko sa anak ko, ikaw ay makakapag-aral, and at the end of the day, ikaw ay kasama doon sa magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan at tutupad ng ating pangarap na makapagtayo ng mas maraming kapilya at makatulong sa mga kapatiran natin. Yun ang sinabi ko sa aking anak. Yung aking pangarap sa kanya ay may kinalaman saan? Sa aming pananampalataya. Anong nangyayari ngayon? Hindi po nagkulang ang ating anak na magbigay ng kanyang tulong pag may nangangailangan. Yun ang sinasabi natin, na sa lahat ng ating ginagawa, dapat may leap of faith. Dahil makikita natin na kung ito'y may lukso sa pananampalataya at ang ating mga desisyon na may kinalaman sa pananampalataya, pagpapalain ng Ama. Huwag po sana tayong gumawa ng mga bagay para lang sa ating mga sarili. Hindi nakikita ang pananampalataya. Dahil tandaan nyo, nasusulat sa aklat uli ng Hebrew. Itong sabi niya, Hebrew chapter 11 verse 6. Itong sabi niya, Hebrew 11 verse 6. Itong sabi niya, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Without faith, sabi niya, it's impossible. Napaka-imposible. Na maluluwalhati ang ating Amang Yahweh. Yun ang tatandaan niyo, mga kapatid. Kaya sa bawat gawa, anong sabi ni Saulo? Kung ang inyong mga ginagawa ay hindi sa pananampalataya, ito'y kasalanan sa inyo. Nasulat po yan sa sinabi ni Pedro sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ano po? Basahin ko sa inyo para makita ninyo. Roma chapter. Ito, aklat ng Roma. Chapter 14 verse 23. Ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Yung huling bahagi ng chapter 14 verse 23. Nung sabi niya, ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Bakit? Dahil ang ating pagpapasya ay may kinalaman saan? Sa atin lang mga katawang panlupa. Walang kinalaman sa pananampalataya. Yung pagdidesisyon natin, ginagawa natin, bakit? Dahil lang kagustuhan natin. Walang kinalaman yung pananampalataya. Kaya kung kayo ay humihingi ng trabaho para lang makabili kayo ng mga anik-anik ninyo, abay mga kapatid ko, hindi ibibigay sa inyo.
Pero sabihin ninyo na kung kayo maghahanap buhay, ibibigay ninyo ang ikapu ninyo, tutulong kayo sa mga mahihirap, at lahat ng mga pista at mga sabat ng Ama ay tutuparin ninyo. Abay kapatid ko, pag itinarinig ng Ama, sa takdang panahon, ibibigay sa inyo ang mga hinihingi ninyo. Itataas mo aking dalawang kamay. Patuto ako. Ano po? Na ibinigay ng Ama ang aking mga hiningi. Dahil ang aking mga hiningi unang-una para mapaayos ang buhay ng aking mga anak. Dahil sinabi ko sa kanilang tatlo, baka balang araw, kayo ang tutulong sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid at ng kapilya sa bansang Pilipinas. Tinutupad nga nila yung mga sinabi ko sa kanila. Hindi sila nagkukulang. Kaya ang lahat ng kapurihan ay sa ating Amang Yahweh, sa ating Rabbi Yeshua. Bakit? Siya ang nagbigay ng sinasabi nating lukso ng pananampalataya. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Santiago chapter 2 verse 5. Ito. Santiago chapter 2 verse 5. James 2:5. Ito sabi niya. Dinggin ninyo mga mahal, o dinggin ninyo mga minamahal kong mga kapatid. Hindi baga pinili ng Ama ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Now, sino ba sa atin ang hindi dukha? Lahat tayo hindi ipinanganak na milyonaryo. Wala sa atin ang ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Lahat tayo kailangang magpagod at magpagal para kumain. Pero sabi niya, kayo'y pinili ng Ama na paunawaan ng pananampalataya. Bakit? Dahil sa inyo, sabi niya, yayaman kayo sa pananampalataya. Meaning, hindi tayo takot na maghirap. Hindi tayo takot na hindi kumain sa isang araw. Hindi tayo takot na mawalan ng ating mga ikabubuhay. Hindi tayo takot. Bakit? Ang pag-asa natin doon sa nasa itaas. Dahil alam natin ang kanyang pangako, walang mamamatay sa inyo, sabi niya na hindi, na walang mamamatay sa inyo na dilat ang mata. Sa oras na mangailangan kayo, ang Amang nagsabi, sa oras na mangailangan kayo, sabi niya, darating ang tulong sa atin. Ipinangako yan ng Ama. Kaya mga kapatid ko, leap of faith, sa lukso ng pananampalataya, gawin natin ang gawaing ibinigay sa atin ng ating Ama. Ano po? Ha? Kaya sabi dito sa Hebrew chapter 13 verse 5, ito, Hebrew 13 verse 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Ha? Sa anumang paraan, hindi kita papagkulangin. Sabi pa sa Salmo chapter 23, si Amang Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ito ang pinangako ng Ama sa atin. Ano po? Hindi natin kailangan ng mansyon, mga kapatid ko. Hindi natin kailangan ng mga Mercedes-Benz o mga mamahaling sakyan. Kung meron tayong sakyan, kahit karag-karag, as long as maayos, pwede na. Bakit hindi? Kung meron tayong pagkain sa hapagkainan, wala mang gaanong mga ulam, pwede na, bakit hindi? Mga kapatid ko, tandaan natin, ang puso na ito, kung ang iniisip ay mga kalayawan dito sa lupa, hindi para sa atin ang kalayawan. Hindi para sa atin ang kayamanang nasisira dito sa sanlibutan. Ang kayamanan natin ay nasa taas. Ano po? Ang kayamanan natin ay nasa taas. Kaya sabi niya dito sa unang Korinto chapter 15 verse 58. Unang Korinto 15:58. Sabi niya rito, ha? Unang Korinto 15:58, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Mesyas. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Mesyas. Magpakatatag kayo, sabi ng ating apostol. Huwag kayong matitinag, huwag kayong makikilos. Ano mang mga bagabag sa buhay, mga kapatid ko, tulong-tulong tayo.
Tulong-tulong tayo. Ano po? Tulong-tulong tayo. Yung sinasabing kabagabagan ng ating kapatid na Dave sa kanilang anak na si Matthew, tulong-tulong tayo sa paghingi ng kagalingan, sa pagbibigay ng kanilang pangangailangan, tulong-tulong tayo. Sa ating anak na si Noah, tulong-tulong tayo sa paghingi ng kagalingan at pagbibigay ng kanilang pangangailangan. Tayong lahat ay pinagtagpi-tagpi ng Ama, pinagsama-sama na may isang layunin. Ano po? Maibsan ang pangangailangan ng mga nangangailangan mga kapatiran at mapalago ang bawat isang pananampalataya para tayong lahat ay magkaroon ng tinatawag na leap of faith. Ano po? Ulokso ng pananampalataya. Kaya sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 7, unang Pedro chapter 1 verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan saan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Mga kapatid ko, ito po ang kailangan natin sa ating pananampalataya. Yung sinasabing lukso ng pananampalataya. Yung leap of faith. At kapag ginawa natin ito mga kapatid, ano man pong mga bagabag sa buhay ang maranasan natin at the end of the day, kung ipipikit na natin ang ating mga mata, ito pong pwede nating sabihin. Pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 7, and I pray, balang araw, ay masabi ko ito bago ko ipikit ang aking mga mata. Chapter 4, verse 7, ito pong sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbuhin. And at the end of the day, pwede kong sabihin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang aral ng ating Rabbi. Sayang po ang pagkakapili po natin kung sa bawat pagkakataon na hinihingi ng Ama, wala tayong lukso ng pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo po may mga bagabag sa buhay, wala tayong lukso ng pananampalataya. Sa bawat yugto ng ating buhay, dumarating sa isang nananampalataya. Ang katanungan, meron ka bang lukso ng pananampalataya? Yung pagtitiwala mo kay Amang Yahweh, bagamat ikaw ay nasa gitna ng iyong bagabag, pero maalala mo ang ipinangako sa atin na sa oras ng ating mga kabagabagan, ang ating Ama ay hindi magpapabaya. Hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. Yun ang ipinangako niya sa atin. At yun ang dapat nating panghawakan upang pag dumating ang pagkakataon na yun, mga kapatid ko, tayong lahat ay magkaroon ng tinatawag na leap of faith o lukso ng pananampalataya. Hallelujah. Ibinibigay ko ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating Rabbi na namatay sa tulos, ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah! Ang lahat ng kapurihan ay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at magandang gabi po. Hallelujah! Hallelujah po.